Noong 1973 onwards, 1974, 1975, tuloy-tuloy na. Nagsimula sumiklab ang kaguluhan sa Sulu. Noong 1974, ito nangyari yung pagland ng mga tropa, amphibious landing nila. And dito rin nangyari yung pag-retake ng Jolo na tinawag nga na burning of Jolo. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon at dito sa special feature ko ng Sulu, dahil maganda na ang Sulu ngayon, tahimik na, pero hindi mo ma-appreciate kung gaano katahimik na siya ngayon kung hindi natin pag-usapan ang mga gulo na nangyari na nagsimula noong 1970s. So kada taon, first 10 years, ipepresent ko yung mga kaguluhan nga na nangyari. So, in 1975, simulan natin in 1975, meron nangyari na 209 firefights between yung armed forces, meaning Army, Marines, may PC pa noon, Air Force, Navy. 209 firefights. Ang namatay na tropa noong 1975 ay 154. And itong video na to is to recognize the heroism ng mga sundalo na pumasok sa Sulu para maging mapayapa lang siya. Ang wounded sa tropa ay 328. 1975 ito. Ang kalaban na namatay, meaning ito ay body count. Body count ito. Hindi ito yung total na namatay. Body count lang ito yung nabilang na body count. Kasi understated number ito kasi marami yung namamatay na kalaban na naitatakbo nila. Pero yung body count nung 1975 ay 758. Yung wounded, understated din ito. Wounded na kalaban, understated din ito dahil karamihan naman ng wounded na kalaban ay naitatakbo nila ay 195. So, ang total casualties, meaning patay na tropa, wounded na tropa, kalaban na body count, KIA, at wounded, again, understated ito, ay 1,434. 1,434. Ang nag-surrender ay 397. Yan ang basic na statistics nung 1975 conflict sa Sulu. Ngayon, isa-isahin natin yung mga individual na incidents na mga giyera na nangyari na isa-isahin natin itong breakdown. Pero para sa video na ito, first video, ang matakil ko muna ay ang top 10. Top 10. Sa sunod na video, itatakil ko yung 11 to 30 na 1975. Paano ko ba ni-rank order itong mga incidents o violent incidents? Ni-rank order ko sila according to total casualties. Total casualties sa government side at saka sa kalaban. So at that time, ang kalaban ng tropa ay mga MNLF.
So top 10 muna tayo dito sa kauna-unahan na video ng Sulu Conflict 1975. So total casualties. Ang number 1 na nangyari sa pinakamadaming casualties noong sa Sulu in 1975, ang total casualty ay 148 katao. Ito yung firefight na nangyari between 30th Infantry Battalion at more or less 150 na rebelde sa Kandiamak, Sulu noong August 9, 1975. Body count na kalaban dito ay 69. Ano ba yung sabihin ng body count? Ito yung nabilang on the ground na patay na kalaban, bilang na bilang. May estimated pa na dagdag, pero ang binibilang lang natin dito yung body count. Sa 30th IB, 30th Infantry Battalion, ang namatay ay 5. At ang wounded ay 24. At ang missing in action ay 5. Sa Patikul ito nangyari. Kandiamak, Patikul, Sulu. Ang susunod na top incident na maraming casualties, ang total casualties sa incident na ito ay 120. Nangyari ito from noong 7 September 1975 sa Holo naman, sa Sulu Holo. So, Holo. And ang nag-participate dito ay ang 30th Infantry Battalion at 36th Infantry Battalion. Matindi-tindi itong mga giyera nila nung mga panahon na yon. 7 September. Ang body count sa kalaban sa giyera na ito ng September 7, 1975, ang body count sa kalaban ay 56. 56. Sa government side naman, patay ang 4 from 30th Infantry Battalion, 8 from 36th Infantry Battalion, at ang wounded sa tropa ay 52. 26 mula sa 30 IB and 26 mula sa 36th Infantry Battalion. Ganong kabibigat yung giyera sa Sulu in 1975. Top 2 pa lang yan. Top 2. Ang next, pangatlo na top na operations na pinakamadaming casualties. Again, ang casualties ay total casualties. Ang casualty hindi lang yung patay, kasama dito yung wounded. Total casualties sa government side, sa Army, AFP side, at saka sa kalaban. So, ang number 3, ang total casualties ay 75. 75. So, nangyari naman ito sa operation ng, again, 30th Infantry Battalion at 36th Infantry Battalion noong 12 to 13 September 1975. Ang killed dito, body count, ay 61. Ang government na WIA wounded ay
14. 14. Ang next na incident na top ay nangyari noong June 1975. Ang total casualties dito ay 53. 53. Ang gumanap naman dito ay ang 9th Infantry Battalion. Nangyari ito sa Parang, Sulu, wherein nakalaban nila ang more or less 300 na heavily armed na mga MNLF. Heavily armed na MNLF. Ang namatay dito na kalaban ay 25. 25. Sa mga 9IB, ang namatay ay 8. 8. And ang wounded ay 20. 20. Ang wounded sa encounter na ito, na ang total casualties ay 53. Ang next, ang pang-5 na top casualties na operations ay nangyari between mga ating Marines, ang Marine Battalion Landing Team 2 sa Patikul ulit, Patikul, Sulu, noong August 6, 1975. Ang naging kalaban nila dito ay more or less 80 hanggang 100 na MNLF. Ang total casualties dito ay 51. 51. Ang body count sa kalaban dito ay 25. 25. Ibig again, body count meaning nabilang talaga na naiwan na kalaban na patay. And again, understated ito kasi kultura ng Muslim, kailangan nilang maitakbo yung kanilang mga patay para mailibing agad. Ang naiiwan nila, yun yung hindi na nila maitakbo. Ang patay sa Marines nung panahon na yon ay 8. 8. At ang wounded ay 18 o 18. 18. Ganun kadami yung mga nangyayari nung mga panahon na yon. Ang number 6 ay 30 IB ulit. Ang total casualties nila sa encounter na ito ay 35. Tatlong separate encounter ito noong mula August 20, 1975. Nagsa-search and destroy operation sila sa Sitio Tanum, Barangay Tanum sa Patikul, Sulu. Yan. And it's so halos hindi mo maisip dahil galing nga ako ng Tanum, nag-interview ng mga rebelde doon na 50 years ago, ganito katindi yung nangyayari sa kanilang lugar. So sa encounter na ito ng 30 IB sa Patikul, ang body count sa kalaban ay 17. 17 body counts. Ang wounded, estimate ang wounded, again, understated to, ay 15. Ang government na wounded dito ay 3 lang. So, sa encounter na ito, lamang na lamang ang armed forces. Ang sumunod na naman na marami rin
ay sa Sulu rin, ay 30 IB rin. In short, 30 IB talaga na pabakbak. This time, 34 yung total casualties. Sa Patikul din nangyari. Nangyari ito na nag-clearing operations na naman yung 30th Infantry Battalion noong August 14, 1975. So makita nyo dito sa initial dito, talagang August 1975, 30th Infantry Battalion ang talagang pinaka madugo ang naging experience. So sa encounter na ito noong August 14, 1975, 21 ang body count, 21 na body count. Wounded na tropa dito ay 7. At wounded na kalaban ay 6. Yan. Ang next, ang pang-8 na top na incident sa Sulu in 1975 ay 36th Infantry Battalion naman ang gumanap na nangyari noong August 3, 1975 sa Holo Sulu, sa Busbus. Ang kalaban nila more or less 100 din. Noong panahon na yon kasi, ang labanan, daan-daan ang kalaban. Daan-daan. Ang tawag sa mga kalaban noon, hindi pa MNLF, Maoist. Yan, sa encounter na ito ng 36th Infantry Battalion, 32 yung total casualties. 32. Ang government killed sa panahon na yon, sa encounter na ito ng 36 IB ay 4. Ang government wounded ay 10. At ang body count dito, meaning again, body count, ito yung mga bilang na bilang kalaban na naiwan nila and understated na ito ay 18. Ganon kadami ang mga labanan ng panahon na yon. Ang pangsyam na pinakamadaming casualties noong 1975 sa Sulu, 27 yung casualties. Ang gumanap dito ay again 30th Infantry Battalion. 25 yung enemy killed o body count sa encounter na ito na nangyari noong 30 August 1975. Ito ay nangyari sa Sulu. Sa Sulu. Patikul, Sulu. 30 IB ang gumanap. At ang pang-10, top 10 ito, ng pinakamadaming casualties na encounter sa Sulu in 1975. Ang pang-10, 27 yung casualties. Marines ito. Marine Battalion Landing Team 4. Nakalaban nila, daan-daan din nakalaban sa Patikul ulit. Patikul. This time, napuruhan yung Marines ng 8 na killed. 8. 8 rin ang wounded nila. At ang body count sa kalaban ay 11. Yan ang top 10 na incidents na nangyari sa Sulu in 1975. This is to honor the soldiers who fought to win the peace in Sulu. And yun nga nangyari after 50 years. I'm making this video in 2025. Sa mga top 10 na nabanggit ko at kung may mga buhay pa na mga tropa na na-involved dito
And itong top 10 na ito, ang tatlo lang talaga yung mga units na napalaban na matindi. 30th Infantry Battalion, 36th Infantry Battalion, at mga Marines. Kung buhay pa kayo, message nyo lang ako sa aking Facebook page, Colonel Dennis Eclarin. Kung gusto nyong i-share yung mga war stories nyo tungkol sa karanasan nyo in 1975. More videos to come.